Para hindi maburyong sa trabaho, kailangan ng kaunting libangan, pagbabasang sa akin o hindi kaya pamamasyal ang ilang mga celebrity. Ano kaya ang paborito nilang hobby? Naglagablab ang entablado nitong Miyerkules ng gabi sa pagrampa ng mga pinaka-sexing Pilipina base sa FHM Magazine. At sa ikalawang pagkakataon, ang itinanghal na pinaka-sexy sa lahat, ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Bago raw ang kanyang photoshoot para sa cover ng naturang magazine, matinding oras daw ang iginugol ni Marian sa pag-e-exercise. Dahil ngayon pumapasok na sa isip ko ang pagbaboxing, nag-i-exercise na ako ngayon. So, mas aware na ako ngayon sa health ko at lalo na sa pangangatawan ko. So, siguro ngayon, mas masasabi ko na, pag sinabing sexy ako, parang masasabi ko na, thank you. Pero bukod dito, may isa pang bagay na umuubos ng kanyang oras ngayon, ang pag-i-Instagram, ang sikat na photo at video sharing site. Mula sa mga throwback baby pictures, kasama ang kanyang Daddy Javi at Lola Incang, hanggang sa kanilang vacation pictures ng kanyang nobyong si Dingdong Dantes. Naka-upload lahat sa Instagram account ni Marian. At dahil pwede na rin ngayong mag-share ng video, hindi rin nagpahuli si Marian. Ito nga raw ang kanyang latest hobby, ang pag-e-edit ng pictures at pagpo-post online. Dati pa kasi ako mahilig talaga mag-edit at tapos mahilig ako sa scrapbook. So bata pa lang ako ginagawa ko na yan. So mas lumabas yan dun sa Instagram ko. 4 hanggang 5 apps o applications daw ang ginagamit niya. Ma-perfect lang ang kanyang mga litrato. Nakakaaliw dahil parang lahat sila nakukitan sa pag-edit ko. Yung iba talaga nagtatanong na anong application yung gamit ko. Pero syempre hindi ko masabi kasi yun nga yung dahilan kung bakit ako nag-e-effort sa kanila. Kasi gusto ko bawat post ko ay special para sa kanila. First time ko magkaroon ng gantong klaseng social media. So gusto ko i-share sa tao kung ano ba talaga si Marian Rivera sa likod at harap ng camera. Bawat isa sa atin, dapat lang na magkaroon ng hobby. Hindi lang nakakabawas ng stress. Pwede rin ditong mahasa ang ating abilidad. Dahil lumaki si Luis de los Reyes sa pamilya ng mga pulis, pangarap daw niya talaga noon na maging isa sa kanila at humawak ng baril para maipagtanggol ang mga naaapi. Siguro bata pa lang ako, nakita ko pala yung daddy ko na pulis na parang naka-uniform, may parang alam mo yung sense of authority, yun, na gusto ko na. Pero dahil mas pinili niya ang umarte, naudlot ang kanyang pangarap. Ano yan? Paano ka magkakaroon nito? Ang mahal-mahal ito! Ninakaw mo to! Ma'am, hindi po. Ma'am, hindi ko po ninakaw yan. Pero dahil tila nasa dugo niya talaga ang pagkalabit sa gatilyo kapag wala siyang taping, ginawa niya itong hobby, ang pagta-target shooting, kasama ang kanyang mga kuyang pulis. Kapag may time ako, kasi lalo na kapag ako nagtitaping, so wala na ring oras, so yun, nagsiset talaga kami ng araw na magkakapatid na pare-parehas kami free sa trabaho. Sa pagsuri at pagpili pa lang sa gagamiting baril o house gun, bihasa na si Luis at wala siyang kakaba-kaba. Sa bandang huli, ang panalo si Jessie na nakakuha ng 54 points, si Joey 23 points, samantalang si Luis 10 ang target sa kanyang 22 points. Masarap siya sa pakiramdam kasi parang para sa akin stress reliever siya. Tapos at the same time bonding with my family at alam mo yung napapractice mo yung alertness mo, tapos yung sense of responsibility kasi kapag may hawak kang baril, syempre responsible ka sa lahat ng gagawin mo. Pero ang ganitong libangan, dapat laging patunayan ng mga eksperto at hindi dapat ginagawa sa labas ng accredited shooting areas. Kahit 4 na taon nang namayapa ang King of Pop na si Michael Jackson, para sa entertainment columnist na si Dali Ann Carvajal,
buhay na buhay pa rin ang alaala nito. Welcome to my MJ world. Pagbungad pa lang ni Dalian, formang MJ na ang anak ng Queen of Intriga. Pagpasok ng kanyang bahay, makikita ang iba't ibang Michael Jackson memorabilia. Ito yung ticket sa visit sa London, yung dapat ng concert noong July, kaso fortunately na magkaroon nga siya. Mula bags, pitaka, bracelet, libro, painting, playing cards, CDs, plaka, pati mga manika. Pag umaalis ako, dinadala ko ito minsan. Tapos may wallet din. Wallet na maswerte. At ang isa raw sa pinakamahal at pinakamahalaga sa kanyang koleksyon, Neverland Valley, souvenir talaga from yung Neverland Ranch ni MJ. talaga namang ang bahay ni Dalian, parang museum ng mga Michael Jackson collectibles. So one MJ shirt for each day of the week. At bibili pa ako ng more shirts. Susi ng kondo ko talagang may MJ. So kahit saan ako magpunta, parang kasama ko siya. Bata pa lang daw si Dalian, hangang-hanga na siya sa Jackson 5. Niloloko nga ako ng mga kids ko na kulto na to. Tsaka kumami ang Jackson family, nag-move on na ikaw hindi pa. Bakit ba walang pasagan ng trip? So talaga hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Minsan when I watch his videos or listen to his songs, parang parte na talaga siya ng life ko. Yan, wallpaper ko sa aking phone. Siyempre, ang aking love, si MJ. Gumawa rin akong Facebook fan page, DA Loves MJ. Para panatilihing buhay ang alaala ng King of Pop. Sa tuwing birthday at death anniversary ni Michael Jackson, ang official Michael Jackson Fans Club Philippines, kung saan miyembro si Dalian, nagpa-party. Lokohan sa akin ng mga friends ko, parang daig mo pa si Lisa Marie Presley at si Debbie Rowe, yung mga naging asawa ni MJ, parang hindi nga ata nagpunta sa wake yung mga yun. Ako talaga hanggang ngayon, parang grieving widow pa rin. Ang komedyante namang si Bubay, itinuturing ding investment ang kanyang hobby na pangungulekta ng kakaibang wigs at sapatos. Nagagamit daw niya kasi ang mga ito sa kanyang mga gig. So, eto na yung aking mga wigs, ang mga collection ko ng mga iba't ibang mga buhok. Different colors and different styles. At nakikita nyo naman, eto yung mga blonde, ganyan. May green, red, blonde, long hair, short hair, pati afro. Meron! Hello. Ito, the white one. Ito, very memorable kasi ginamit ko sa isa sa mga episodes ng Extra Challenge na nasabugan ako. At take note, ang wigs ni Bubay, hindi raw chipipay. Ito yung mahal na wig na nabili ko kasi, ayan, sinasabi ko, mayroon siyang anit. Kasi may ibang mga wigs naglalagas-lagas, di ba? At para kumpleto ang kanyang outfit, tiniternuhan niya ang mga wig ng out of this world na sapatos. May kulay blue na dinikitan ng mga gem. Mga sapatos na nagtitingkara ng kulay at ang taas ng takong mula 6 hanggang 7 inches. Dati, nahihirapan ako, pero eventually, nasanay na ako na parang yung weight ko, andito sa harap. Di ba? Parang siyang Candy Crush, gano'n. Yun naman sa mga sapatos, na only mga heelless, yung mga kakaibang mga shoes, 5,000 to 6,000. Yung audience mo nasa baba, ang unang makikita nila yung shoes mo, pataas. So, pag maganda na yung shoes mo, kakaiba, ang ganda-ganda, pag angat sa taas sa mukha mo, parang shoes na rin yung mukha mo, di ba? Hindi ako nanginayang kasi pag nakakabili ako nun, parang ang pakiramdam, parang binigyan mo ng reward yung sarili mo. Oo, expensive siya, pero ang sarap sa pakiramdam. Ang mga artista at celebrity, pag wala sa harap ng kamera, katulad din natin, nangangailangan ng libangan o ng hobby na hindi lang pamparelax, kundi pagpapahayag din ng kanilang pagkatao at sarili.